ang sama ng loob daw ni Franz Castro, no, hinatulan siya ng guilty doon sa may Tagum Regional Trial Court dahil din nga sa mga ginawa nila, yung pagkuha sa mga bata na wala silang parent consent o yung mga pahintulot sa mga magulang na pwede dalhin yung mga bata. Kaya kinuha nila yon, pero wala man lang daw isa na meron silang parang kasama na mga pulisman lang para magiging sa kanila, guide o kasama sa mga bata. Kaya kinasuhan sila ng parang kidnapping sa mga bata na to. So para maano natin yung mapanood natin yung video, ipasok ko muna tong video para ituloy natin yung mamaya yung pag-react sa sinasabi niya na masama ang loob ni Castro sa hatol na guilty silang dalawa ni Sator Ocampo. Yan ang video. Guilty ang hatol kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo para sa kasong child abuse. Si Castro naging emosyonal nang malaman ang desisyon ng korte, pero lalaban daw siya. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Kami naman ay nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na wala silang ginawang masama ni dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo. Kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse. Hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at syempre yung pagbibigay ng knowledge. At ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. Nag-ugat ang kaso sa Solidarity Mission sa Salugpongan School sa Talaingod, Davao del Norte noong November 2018, kung saan inimbitahan sina Castro at Ocampo. Tumawag daw sa kanilang mga guro ng Lumad School para magpasaklolo dahil hinaharas umano sila ng mga alamara o paramilitary group sa lugar. Dito na inakusahan ng grupo ni Castro na tumangay umano sa 14 na estudyanteng Lumad sa naturang misyon. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga estudyante nang sumama kina Castro at Ocampo. Sa parehong taon, inaresto sina Castro at Ocampo pero nakalaya sila matapos magpiyansa. Giit nila, hindi nila dinukot ang mga bata, kundi sinagip nila ang mga ito. At any rate, we deny all of the allegations. Yung existing bail bonds namin dun sa kaso ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So, hindi kami pwedeng arrestuin. Ayon sa desisyon ng korte, may sapat na ebidensyang nagpapatunay na nilagay nila sa alanganin ang kaligtasan ng mga lumad na estudyante. Paglabag daw yan sa Providing for Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matatanda ang unang kasong inihain laban sa grupo ni Castro ay kidnapping at child trafficking, pero ang kasong child abuse na lang ang iniwan ng prosecutor. Maaari silang makulong ng 4 hanggang 6 na taon at pagmultahin ng hanggang 20,000 piso. Sa kabila ng pagsubok, hindi raw ito makaaapekto sa desisyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na tumakbo sa pagkasenador sa midterm elections sa susunod na taon. Ipagpapatuloy daw niya ang pakikipaglaban para sa mga estudyante at guro na walang boses. Iaapila naman ng kampo ni Castro ang desisyon ng korte. Maghahain din sila ng motion for reconsideration. Taharapin namin ito, hindi kami magtatago, hindi namin iiwasan ang batas. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Haharapin na nila na hindi sila magtatago kahit saan makarating at sila ay pupunta sa Supreme Court, basta ang importante ay nila para ma-dismiss yung kaso na yan. Child abuse, ang human trafficking, pero buti nga na medyo nababaan yung yung sa doon sa korte. So, yan ang nyo. Ang hirap kasi sa inyo, mga NPA kayo, kinuha niyo yung mga bata, wala kayong koordinasyon sa mga magulang o kaya sa mga doon sa barangay, sa mga LGU na mayroon kami mga bata na i-rescue
Kasi nga, mayroong sinabi kanina, hindi ko kasi alam yung kung ano ibig sabihin nun eh. So, ganon, una kayo sa mga magulang na nirescuehin natin ang mga bata para may consent kayo sa mga parent consent o kaya sa mga barangay. Lapit kayo muna doon. Huwag kayong basta-basta na mupunta na lang kayo doon tapos susugod kayo, isakay nyo yung mga bata sa sasakyan, talagang kidnapping kayo. Ibuti nga naharang to sila sa checkpoint. Kung hindi to naharang sa checkpoint, saan nila dalhin yung mga bata? Ngayon, iiyak siya. Masama ang loob niya kasi guilty ang hatol sa Regional Trial Court ng Tagum City. Sundan naman daw nila to kung saan hanggat saan makarating ang kaso. Pagdating ng Korte Suprema nito, doon malalaman kasi mayroong Court of Appeals tapos doon na sa Korte Suprema kung ano talagang hatol doon, kung magiging guilty to sila. Imagine mo naman yun. Ilang taon yun makukulong nila? 4 to 6 years? Tapos magbayad pa sila sa mga bata ng di ko alam kung 10,000 sa kanila ni Sator Ocampo kada bata. Kung 10,000 kada, 10,000, 20,000. 20,000 yata, no? 20,000 kada bata. Tapos kada isa sa kanila ni Sator Ocampo, di kada bata makatanggap ng 40,000. Ikulang yun. Kasi nga sa pobya pala ng mga bata nung kinarga nila to sa sasakyan na wala daw to mga chinilas eh. Hindi daw to binigyan ng mga chinilas o anong pangsapin sa paa. Nakayapak ang mga bata na to. So tama lang din na ang Regional Trial Court makulong kayo kasi ginawa nyo hindi maganda eh. Halimbawa, Franz Castro, kung anak mo yan napasama yan dyan, tapos ano kayang maramdaman mo? Siyempre, magagalit ka. Kasi kinukuha, pag-kidnap na yan eh. Hindi kayo nakipag-coordinate sa mga magulang, hindi kayo nagsapasabi man lang doon sa mga magulang na mitingin nyo dapat yun bago nyo dinala yung mga bata. 14 na mga bata, sinakay nyo, kidnapping talagang ano doon. Child abuse. Tapos, di natin nakita to kung saan talaga sinakay to. Sinakay siguro to sa van, hindi to sinakay sa bus. Mga van to, siksikan mga bata doon para to silang mga mga manok. Doon sa loob. Napaka walang awa tong Sator Ocampo na to kasi Franz Castro, parehas lang kayong dalawa. Si Sator Ocampo nakakaawa na kasi dati naalala ko yan kung may mga malalaking rally nandyan talaga yan, nangunguna yan, may placards yan, dala-dala sa unahan yan talaga. Doon yan. Kahit sinong presidente yan, nandoon yan mga Makabayan Black. Yan si Sator Ocampo, Brusas, ito si Franz Castro, ito si sino ba? Ang dami dyan. Ang dami dyan na nagiging aktivista dyan sa mga panahon ng mga rally-rally dati. Sila yan na may mga placards yan. Nakakasawa na, taon-taon na yan eh. Meron pa isang yung mahaba bibig. Ganun din yan. Reyes ang apelyido nun. Ganun din yan na mahilig sa mga sa mga Makabayan Black, mga yan, sa mga kaliwang grupo, mahilig sa rally yan. Walang nakita nila sa gobyerno yan na maganda ang ginawa sa gobyerno, lahat yan sa lungat. Tapos, kahit sinong presidente, hindi yan sila sinusuportaan ng mga presidente dyan na yung gusto nila, yung mga, mga makakaliwang grupo gusto nila yun na, na magiging presidente. So, ito si Franz Castro, convicted na, pero nagpapakaawa ang mukha niya. Iyak-iyak siya. Umiyak siya. Dahil ginawa naman daw niya lahat. Maestra ka, sabi mo. Di mo alam kung anong palatuntunan dyan sa magkuha ng mga bata. Dapat alam mo kasi maestra ka eh. Nagtuturo ka dyan sa mga bata kung anong gagawin sa hindi mailagay sa alanganin ng mga bata. Pero ikaw maestra, wala kang ginawa kung hindi ginawa mo doon sa mga bata, ginawa mo may nervyos ang mga bata, may phobia. Ang mga bata normal yun na magtaka yun, saan kayo dadalhin ito? Bakit na nasa loob tayo ng van? Takot na takot sila.